Umupo tayo at pag-usapan ng isang bagay na iniisip ng lahat pero kakaunti ang talagang nakakaintindi. Ano ang nangyayari kapag namatay ang isang Kristiyano at ano ang katotohanan tungkol sa pagbabalik ni Jesus? Tingnan mo, marami sa atin ang nakapunta na sa mga libing. Tinitingnan mo ang kabaong, nakikita mo ang iyong mahal sa buhay na nakahiga doon at sa kaibuturan ng iyong puso ay nagtatanong ka, nasaan na sila ngayon? Ganito na ba yon? Wala na ba sila magpakailanman? Sasabihin sa iyo ng mundo ang isang daang iba't ibang bagay. Ang iba ay nagsasabi na ang iyong espiritu ay lumulutang lamang. Ang iba ay nagsasabi na ikaw ay muling isinilang. Ang iba pa ay iniisip na ito ay kadiliman lamang tulad ng kapag pinatay mo ang ilaw. Ngunit ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay nagbibigay sa atin ng sagot at ito ay mas maganda kaysa sa ipinapangako ng mundo. Narito ang unang katotohanan. Kapag namatay ang isang Kristiyano, ang kanilang katawan ay maaaring magpahinga sa lupa, ngunit ang kanilang espiritu ay hindi. Ginawa itong malinaw ni Pablo sa 2 Korinto 5 talata 8. Ang mawala sa katawan ay ang makasama ang Panginoon. Ibig sabihin, sa sandaling ipikit mo ang iyong mga mata dito, bubuksan mo ito kasama si Jesus. Isipin mo yon, isang tibok ng puso dito sa lupa, sa susunod na sandali, kaharap mo na si Kristo. Walang sakit, walang luha, walang karamdaman. Kapayapaan lamang. Kaya't hindi kailangang matakot ang mga Kristiyano sa kamatayan dahil ang kamatayan ay hindi isang katapusan. Ito ay isang pintuan. Ngunit pakinggan mo, hindi pa iyon ang buong kwento dahil sa ngayon kapag namatay ang isang Kristiyano, oo, ang kanilang espiritu ay kasama ni Jesus, ngunit ang katawan ito ay nananatili sa lupa. Naghihintay ito at darating ang araw at dito pumapasok ang katotohanan tungkol sa pagbabalik ni Jesus na hindi siya mananatili sa langit. Babalik siya. Ipinaliwanag ito ni Pablo sa unang Tesalonica 4 talata 10, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na utos sa tinig ng arkanghel at sa tunog ng trumpeta ng Diyos at ang mga patay kay Kristo ay unang babangon. Isipin mo yon sandali, ang langit ay bumubukas, isang tunog na hindi mo pa naririnig. Dati mga trumpeta na tumutunog, si Jesus mismo ang bumababa at pagkatapos ang mga libingan ay bumubukas. Bawat Kristiyano na namatay ay muling babangon, hindi mahina, hindi sirain, hindi may sakit, kundi sa isang bagong muling nabuhay na katawan. Ibig sabihin ang iyong lola na kilala ang Panginoon, ang iyong kapatid na babae, ang iyong anak na nagtiwala kay Jesus, hindi sila mananatili sa libingan na iyon. Sila ay lalabas. Ang kanilang espiritu na kasama na ng Panginoon ay muling magsasama sa isang perpektong niluwalhating katawan, isang katawan na hindi na muling mamamatay. At narito ang pinakamagandang bahagi. Kung ikaw ay buhay kapag bumalik si Jesus, hindi ka maiiwan. Ikaw ay agad na mababago mula sa mortal patungo sa immortal, mula sa mahina patungo sa malakas, mula sa sirain patungo sa buo. Sa isang iglap, ikaw ay makakasama niya. Ngayon maging totoo tayo. Ang iba ay nagpapalabas na ang pagbabalik ni Jesus ay lihim na maaari mong makaligtaan ito kung ikaw ay kumurap. Ngunit hindi. Sinasabi ng Biblia na ito ay malakas, ito ay nakikita, ito ay pandaigdigan. Walang makakaligtaan nito. Ang hari ng mga hari ay hindi pa lihim na bumabalik. Bumabalik siya sa kaluwalhatian. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa akin ngayon? Ibig sabihin, hindi talo ang mga Kristiyano kapag sila ay namatay. Ang kamatayan ay hindi pang wakas. Hindi ito paalam magpakailanman. Ito ay kita-kits na lang. Dahil kung sila ay namatay kay Kristo, sila ay kasama na niya. At kapag bumalik siya, sila ay babalik kasama niya sa kaluwalhatian. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin kailangang matakot sa libingan. Tanong ang dahilan kung bakit maaari tayong mabuhay na may pag-asa dahil ang kwento ay hindi nagtatapos sa kabaong. Hindi ito nagtatapos sa lupa. Para sa mga nagtitiwala kay Jesus, ito ay nagtatapos sa buhay na walang hanggan. Isang bagong simula na hindi nagtatapos. Kaya, ilalagay ko ito ng simple. Kapag namatay ang isang Kristiyano, ang kanilang kaluluwa ay sumasama kay Jesus. Kapag bumalik si Jesus, ang kanilang katawan ay muling mabubuhay at mababago. At kung ikaw ay buhay sa sandaling iyon, ikaw ay mababago rin. Iyan ang katotohanan, iyan ang pag-asa, iyan ang pangako. Kaya pakinggan mo ako, ang kamatayan ay hindi kaaway para sa Kristiyano. Ito ay pintuan lamang patungo sa walang hanggan kasama ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. At kapag bumalik siya at siya ay babalik, doon makikita ng mundo ang huling tagumpay. Iyan ang nangyayari kapag namatay ang mga Kristiyano. Iyan ang katotohanan tungkol sa kanyang pagbabalik. At iyan ang dahilan kung bakit kahit ano pa ang mangyari sa mundong ito, maaari tayong kumapit sa pag-asa.